Kaya, gusto ng ating Panginoon na sinasabi niya dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 6. Basahin ko po itong talatang ito. Tungkol po sa kay Timoteo. Alam po ninyo si Timoteo ay isang kabataan na dahil sa kanyang kabataan ay nakangamba siya, natatakot siya na baka hindi siya maging epektibo sa kanyang pagpapastor sa mga matatanda. Kaya in-encourage po siya ni Pablo dito. Nasabi po ni Pablo sa kanya ay dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7. Sabi ni Pablo kay Timoteo, "Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands." Meron pong kakayahan si Pablo na kapag hindi po niya na-check ang kanyang takot, ay maaring itong kakayahan na ito, itong kaloob na ito ay hindi lilitaw. Dahil sabi ko nga kanina, yung takot ay pipigil sa ating mga abilidad, sa ating mga talento. Na kaya sabi ni Pablo kay Timoteo dito sa verse 7, "For God has not given us the spirit of fear." Hindi po espiritu ng takot ang bigay ng Diyos. Hindi po galing sa Diyos ang takot. Kundi ang nanggaling sa Diyos ay but the spirit of power, of love, and of sound mind. Ito po yung galing sa Diyos. Na siya ring mag-overcome ng ating takot sa ating mga puso. Na ito pong takot na ito ay kailangan po na mawala sa atin. At dapat na tanggapin natin itong handog ng ating Panginoong Diyos, ating life's turning point, na siya ay nagbibigay sa atin ng spirit of power, yung kapangyarihan na galing sa Diyos, ay kanyang aalisin itong takot sa ating puso. Ganon din yung kanyang pag-ibig. Sa binasa kong talata kanina ay sabi doon sa 1 John chapter 4 verse 18, "Love cast out fear." Ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso ay aalisin niya lahat ng pangangamba natin at takot natin na taglay natin sa ating damdamin. Isa pa po ay yung spirit of sound mind, yung matiwasay na kaisipan na bigay ng ating Diyos. Na kapag meron tayong ganito na galing sa Diyos ay nakatitiyak po tayo na mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga hamon na dumarating, na walang pangangamba at takot. Dahil ito rin yung payo ng ating Panginoon kay Joshua when they were about to enter the promised land. Nasabi ng Panginoon kay Joshua dito po sa Joshua chapter 1, Joshua chapter 1, let's read verse 5 to 7. Nasabi ng Panginoon kay Joshua dito po sa Joshua chapter 1 verse 5 to 7. "No man shall be able to stand before you all the days of your life." Ito po ang pinapatiyak ng Panginoon kay Joshua. Walang sino mang tao ang maaring tumindig na laban sa iyo sa lahat ng panahon, sa lahat ng araw ng iyong buhay. "As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and be of good courage. For to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them." Sabi ng Panginoon dito kay Joshua, "Be strong and of good courage." At sa verse 7, "Only be strong and be courageous, that you may observe to do according to the law which Moses my servant commanded you, and do not turn from it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go." Ito po yung payo ng Diyos kay Joshua. Sa kanyang pagharap ng malaking hamon ng kanyang buhay, na sila na po'y pupunta doon sa lupa ng pangako, at marami po silang haharapin ng mga digmaan doon, mga labanan doon. Ang katotohanan ay sabi nila nung nanggaling po sila sa pag-iispyan ng lupain, ay sabi nila mga higante ang mga tao doon. Na kaya sa kanilang pagpasok doon sa lupa ng pangako ay marami pong mga labanan na kanilang masasagupa. And yet the Lord is assuring them, "Be strong and be of good courage, for I have given you this land." Kapag kasama natin ang ating Panginoon, lagi po nating ibinabandila dito na ating life's turning point, dito po tayo nagkakaroon ng katiyakan. Nakagaya ni Joshua ay kasama niya ang Diyos, na walang dapat ikatakot. Nakagaya po yung sabi ni David dito sa kanyang awitin, dito po sa Psalm 23, at napakaganda yung sinabi ni David dito sa Psalm 23, verse 4.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Kahit na ako ay maglalakbay dito po sa ilang ng kamatayan, hindi ako natatakot dahil kasama kita, Panginoon. Ang iyong tungkod at yung pamalo ay siyang magtataboy ng aking kaaway. Yun po ang sabi ni David. Ang napakagandang kapahayagan ito na kung kasama po natin ang Diyos sa ating mga buhay, kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay, sa ating puso, darating po ang Espiritu ng Diyos, maging kasama ninyo lagi. At sino kaya ang maaring makadaig sa atin kung kasama natin ang Diyos? Sa pagkakataong ito, kapag siya po ay tinanggap natin sa ating mga puso, tinitiyak ko sa inyo na sa lahat ng hamon na harapin ninyo, maging matagumpay ang bawat isa sa inyo. Panalangin ko po sa inyo, mga kapatid at kaibigan, ang biyaya at himala ng Diyos ay sumainyo lagi sa pamagitan ng kanyang pagmamahal na laging sumusubaybay sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa akin sa pagkakataong ito at sa darating pang mga programa. Ako pa rin ang siyang magpapahayag ng mga kaunawaan na magbibigay ng katatagan at kalakasan sa ating pananampalataya dito po sa programang Heart to Heart dito sa Life's Turning Point. Maraming salamat.